Ay, dito ako sumasang-ayon. Hindi pwedeng sabay sa agos. Ang mali ay mali. Totoo po yan. Ang hirap sumabay sa agos pagka yung mali pinipilit. Pagka yung mga dating sinabi, dating pronouncements, pag iba na yung nakaupo, iba na ang kasama, iba na ang sinasabi. Ako, asar na asar ako doon. Halos, alam mo yung gusto mong manakit? Gusto mong pagbabatang inan to, balimbing. I'm not talking about the government only. I'm talking about yung tao in general. Bakit ba ang Pilipino traidor, balimbing, walang kwenta? Nakikita ko yan. And they survive naman, no? Pero tama ka, paano ang mga new generations? Paano yung ibang mamamayan na magiging kawawa yung buhay? You have to dream kasi of yourself eh. Di ba hindi masaya na talaga ko, dream ko maging bilyonaryo. Wishful thinking lang, wishful. Parang hindi naman ako masaya na utang ina ako, komportable ako sa bahay ko. Lahat ng sasakyan ko naka-elevate. Tapos yung komunidad ko binabaha. Yun na lang ano ko na lang to. Parang hindi ako masaya. O yung lalabas yung mga anak ko, may bodyguard. Mga ka naman tanga nun. Ay, ibig sabihin, di ba, hindi ka nire-respeto, hindi ka kaya. That is the lifestyle na meron yung mga politiko natin eh. Di makalabas mag-isa kadalasan. Lalabas may bodyguard, lalabas may adjulalay, may sekretarya, may driver. Kaya hindi nila alam, kaya wala silang pakialam eh. They only focus on tangina, bahala kayo maghirap. Basta pag nangamatay kayo, kukunin namin yung ari-arian nyo. Putang ina, wala kaming tigil sa pagkuha ng mga ari-arian. Elitista kami. Para bang sila lang yung may karapatang mabuhay. And I always tell people na alam mo, ang pinakamakapangyarihan kahit saan yung mga tao na nagsasama-sama, nasa lugar na ang hangarin mabuti. Yun ang pinakamakapangyarihan lagi. Kasi walang mapupulaan sa'yo. Hindi ba, nasa legal ka, nasa mabuti ka. God bless.